Magandang araw, ako po si Mark Lester Diraga. Ito po ang aking daily devotion. Ngayong December 5, gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo? Jesus, the Passover Lamb. Tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ang sabi po ay, "For Christ our Passover Lamb has been sacrificed." Um, sa short verse na ito, sobrang bigat natin ng katotohanan na dala nito. At ngayong araw ay gusto kong i-explain ng simple, clear at relatable kung gaano talaga ka-powerful yung dugo ni Jesus at bakit siya tinatawag na Passover Lamb. Unang-una, sa Old Testament, yung original Passover, alam niyo yung story sa Exodus na nagpadala si God ng plague sa Egypt kasi ayaw palayain ng Pharaoh yung mga Israelites. Yung last plague, the death of firstborn, sobrang bigat na punishment. Pero sinabi ni God sa people niya na kumuha sila ng spotless lamb, i-sacrifice ito at ilagay yung dugo nila sa mga pinto nila. At nung dumating yung angel of death, lahat ng bahay na may dugo ay dinaanan lang ng angel of death. Hindi sila tinamaan ng judgment. Life ang pumalit sa death dahil sa dugo. At ang first teaching is Jesus is our Passover Lamb. Hindi lang siya parang lamb, siya yung ultimate Passover Lamb. Siya yung fulfillment ng buong system ng sacrifices sa Old Testament. Taon-taon silang nag-offer, paulit-ulit, walang permanent solution, parang band-aid lang sa sugat na hindi gumagaling. Pero nang dumating si Jesus, sabi niya, ako na to, one sacrifice, one love, one Savior. And nung namatay siya sa krus, hindi lang siya namatay as a random person. He died deliberately, willingly at powerfully bilang lamb na magliligtas sa atin. At ang second, the blood of Jesus covers us. Alam mo yung term na covered ka, katulad nung pag may kaibigan ka, very protective, yung tipong wag mong galawin yan, akin yan, pag may bumubuli sa'yo. Ganun yung dugo ni Jesus. Kung yung blood ng lamb noong Exodus nakapag-save ng buong household, imagine yung blood ni Jesus, the Son of God. His blood covers your past, your present, and your future. His blood covers your sins, yung alam mo at yung hindi mo pala alam na ginagawa mo na. His blood covers your guilt. His blood covers your shame. Minsan kasi akala natin si Jesus parang nag-save lang tapos bahala ka na. Pero hindi. Covered na tayo. Hindi halfway, hindi partially, kundi fully. Walang butas at walang kulang. At ang last, death passes over us through Christ. Ito yung pinaka nakakilig spiritually kasi sa Exodus, literal na dumaan lang yung angel of death at hindi tumama sa kanila. Pero dahil kay Jesus, eternal death ang dumaan sa atin. Hindi tayo tinamaan, hindi tayo nakuha, hindi tayo kinaladkad. Dahil sa dugo niya, life ang pumalit sa death. Kapag may Jesus ka sa buhay mo, hindi ka subject to judgment, condemnation, or eternal separation kay God. Bagkus ay, you now walk in life, forgiveness, hope, at salvation na hindi natin deserve, pero binigay niya kasi mahal niya tayo. Kaya gano'n nga ka-powerful ang dugo ni Jesus. Enough para i-save ang buong mundo, enough para palayain ka mula sa kasalanan na paulit-ulit nating binabalikan. Enough para i-break yung guilt na bumubulong sa atin gabi-gabi. Enough para alisin yung spiritual death na para sa atin. At last is enough yung dugo niya para gawin tayong righteous ang isang taong makasalanan. At higit sa lahat,
enough para tawagin kang anak ng Diyos. Yun lang.